Mapagpalang Sabado sa inyong lahat mga bebs at magluluto nga ako nitong liberated meatloaf. Liberated siya dahil hindi siya nakakulong sa lata. Homemade siya mga bebs. So ayan, ginamit ko yung aking giniling at sabi ko sa inyo, ako na lang ang naggigiling dahil meron naman akong panggiling dito. At sinaluhan ko na rin yan ng celery, ng carrots, ng bell pepper at saka ng pickle relish. Nabubulol ako. So ilamas-lamas nyo lang yan mga bebs hanggang mag-incorporate ang mga sangkap. Kailangan na lamas at halong-halo yan. At tinimplahan ko yan ng liquid seasoning, ng soy sauce, ng oyster sauce at saka Worcestershire sauce mga bebs. Napakahirap bigkasin. At nilagyan din natin yan ng isang perasong magic sarap at ng ground pepper. At sinabi ko nga noon, wala na akong sukat-sukat, tansya-tansya lang yan mga bebs. Dahil naaayon yan sa ating mga panlasa. Dahil di naman tayo ang mga chef for business, tayo ay mga chef at home lang. Shit! And a shout out dyan sa mga kapitbahay kong nahakutan na ng basura. Humayo kayo at magparami ulit ng mga basura. Ako kailan kaya? Napakarami ko ng mga basura mga bebs. At shout out din dyan dun sa mga nagre-reklamo naming mga kapitbahay na nagugulat sila dumadami yung basura nila. Napaka-generous ng kapitbahay namin dito. Mga naglalagay ng basura sa mga hindi naman nila kalugar, binibigay nila sa kapitbahay. Napaka-generous talaga. And a shout out din dun sa mga public trash cans namin na nandyan sa bawat face. Ay, dyan yun na tinatapon talaga yung mga basura. Ang basurahan na yan ay para lang sa mga nagwo-walking at nagja-jogging na may mga dalang bottled water na gusto nilang magtapon dun pa isa-isa lang, hindi yung supot-supot. Pati mga utility trash nyo, dyan yun na nilalagay. Ano ba yan? Wala namang na kayong delikadesa pagdating dyan sa pagtatapo ng basura na yan. Pag basura nyo lang. Huwag nyo nang ipamigay sa iba. Pero pag nakapulot kayo ng pera, kahit hindi inyo pinupulot ninyo, finders keepers ba? Sana ganun din sa basura. Dapat ganun din sa basura na kapag nakakita kayong nakakalat sa daan, finders keepers din. I-mine nyo na. Katulad sa pag may asawa na o may jowa na, minamine nyo kahit meron ng may-ari, kahit taken na. So ayan mga bebs, nilagyan ko lang ng oil, pinahirang ko ng oil yan para naman hindi magdikit ang ating meatloaf. So ilalagay na natin dyan, pupunuin natin, kailangan idiin-diin nyo yan mga bebs para siksik, liglig at umaapaw. So ayan mga bebs, siksik at liglig at umaapaw na siya, tama na yan. Pero nasa sa inyo kung lalagyan nyo pa yan ng itlog, ng hotdog, ham, depende sa inyo. Pero sa akin mas gusto ko mas simple. Simple lang at nanunuot ang lasa, basta malasa, goods na yan at hindi naman yan pampiesta o pambisita. Pang-amin lang. At yan, may natira nga tayong isang scoop, mga 1 cup din yan mga bebs. So gawin na lang natin siyang imbutido. And a shout out nga pala dyan sa mga nagpaplano ng kung anong gagawin nila nitong long weekend at dineclare na mahaba-haba ang bakasyon mga bebs. So pagkakataon nyo na ang mga gawin ng mga bagay-bagay o mga gusto nyong puntahan. Ako ang balak namin ay stay put lang.
Alam nyo namang there's no place like home. Basta nandyan ang Netflix, may pagkain ka at may kinukot-kot ka dyan, goods na tayo dyan. So ayan na nga, sa tagal-tagal ng paghihimas ko, ay nakagawa na tayo ng embutido. So ngayon ay i-steam natin yan mga bebs ng mga 1 hour lang. So wala tayong steamer, improvise lang. Ang ginamit kong ano dyan, yung rack na yan ay galing doon sa aking turbo oven. So ayan, sinet ko na ng 1 hour mga bebs. At tignan nyo lang, tusok-tusukin nyo pagka come out clean na ang tinidor ninyo. Ibig sabihin nun ay lutong-luto na ang loob. So ayan, hinati-hati ko na yan mga bebs. Ganyan na ang itsura ng pagka-meatloaf niya. O di ba? O tapos ipiprito mo lang. So yan na yung liberated meatloaf natin. So yun lang mga bebs. Thank you for watching. Sumayin nyo ang kapayapaan at ang biyaya ng Diyos. Good vibes. Bye-bye. Mwah.